Sabi niya kanina, ibalik ang pera ng PhilHealth. So ngayon, inaamin mo na paalam tayo kay Ma'am Mariel, ma'am. Iuwi mo siya ng isang gabi, ma'am, pero ibalik mo siya kay Ma'am Mariel. Okay lang ba yan? Duterte! 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 Maraming salamat, Senator Rob Padilla. Hello? Eto, mas malakas siya. Eh? Hello? Ayan. Hello? Wait. Oh. Wait, wala talaga akong boses kasi. Okay, eto. Naririnig? Okay. Naririnig sa likod, yes? Okay. Thank you. Mga kababayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good day to everyone. Konnichiwa. Konbanwa. Arigato gozaimasu. Thank you. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat sa oras at panahon na ibinigay ninyo para sa aming lahat ngayong araw na ito. Marami sa inyo nagbiyahe ng malayo, naglakad ng malayo, at nag-antay ng matagal bago pinapasok sa ating venue para lang kami ay mapagbigyan at na makasama kayo ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ay para po sa ating mga organizers. Ang ating organizers, ang Republic Defenders for Peace and Unity Japan. RDPU Japan. Maraming salamat dahil sila ang aming kausap at sila ang aming coordinate para mabuo yung ating programa sa Japan ngayong gabi dito sa Sumida City, sa Tokyo, at bukas doon sa Nagoya. Maraming salamat sa inyo, RDPU Japan. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa Kingdom of Jesus Christ. Sila po ang partner ng RDPU Japan para sa ating program ngayong gabi. Ang susunod ay ang pagpapasalamat natin sa Sumida City Hall dahil pinayagan nila tayo na magsama-sama at pag-usapan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating bayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa Sumida City, ang Head of Security natin na si Yuichi Ito. Nagpapasalamat kami kay Mr. Ito para sa kanyang tulong sa atin. Ang susunod ay ang media partner ng ating RDPU ay ang SMNI Network. Sunshine Media Network Incorporated. Maraming salamat sa inyo. Sila po ang ating official media partner ngayong gabi. At syempre, nagpapasalamat tayo sa ating local
Tokyo Police. Meron po tayong mga kasama na mga, para din silang mga kateke, no? Yung itsura nila ba? No? Mga Japanese kateke. Ayan sila. Nagpapasalamat tayo sa Police Tokyo. Ang susunod, nagtatago yan dyan sa gilid. Ganda pa ng katawan. Dapat ganyan ang kasama, no? Yung, pag ikaw matangkad ka, yung kasama mo mas matangkad sa iyo. Malapit ko na siya tinawag kanina, uy, katiki. Hindi pala. Ayaw, uy, kay maulaw ta sa mga hapon. Ayaw. Maulaw ta, basin makasamaan ta nila. Ay, kadud lang. Kinsay nakaila ato, ma'am. Kinsay nakaila na. Minyo ba na sila? O dalaga, ay, daghan mig dalaga diri. Ay, minyo. Minyo, ma'am, silang duha. Ay, minyo daw, ma'am. Minyo daw na. Ayaw na. Makakita tag-away, ana. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa atin pong mga kasamahan na nagbigay ng mensahe ngayong gabi para sa atin, sa inyong lahat. Una po ay si Attorney Vic Rodriguez. Binoto nating lahat. Pagka-senador. At syempre, iboboto natin sa darating na halalan. Ang susunod ay si Dr. Richard Mata. Binoto natin. Siyempre, oo, paniwala ko, ma'am. Talaga, totoo. Dahil mahirap mo i-explain. Hindi ako mathematician, hindi ako statistician. Mahirap i-explain, ma'am, kung bakit ang trending sa overseas Filipino voters at sa absentee voting hindi nakikita doon sa general population voting. When historically, ang nagtuturo kung sino ang likely na manalo at nananalo dahil yun ang nangyari sa amin nung panahon ng presidential election 2022, nakita namin ang trend sa overseas Filipino voting. Kaya mahirap ipaliwanag kung bakit ganun ang trend sa overseas Filipino voting pero hindi siya nakikita sa botohan. Hindi nakita sa botohan doon sa Pilipinas. Pero isa lang ang sigurado tayo. Madami, milyon ang bumoto. Kay Attorney Vic Rodriguez at kay Dr. Richard Mata. Dapat, ma'am, hybrid. Merong machine, tapos ino-audit sa manual. Opo. Para kahit sumunod na yung result ng manual, nauna na. Nauna na yung kagustuhan natin na makita kaagad yung result. Dapat merong reforms sa batas natin. Reforms sa election laws natin. Ang susunod ay ang pagpapasalamat ko kay Senator Robin Padilla. Alam niyo po, si Senator Robin Padilla dapat ay nasa Hague ngayon dahil nangako siya sa ating mga kababayan doon sa Europe na siya ay a-attend sa rally siya. Pwede ba napuntahan mo ang rally ng Japan? Kaya siya nandito dahil sa pagmamahal
Magpaalam tayo kay Ma'am Mariel, ma'am. Iuwi mo siya ng isang gabi, ma'am, pero ibalik mo siya kay Ma'am Mariel. Okay lang ba yan? Ang susunod na pagpapasalamat ay ang pagpapasalamat ko kay dating Speaker, Congressman Lord Alan Velasco. Kasama po namin siya sa mga kampanya noong 2019, noong 2022. At ngayon ay kinukumbinsi ko siya. Dati siyang congressman. Alam niya kung ano ang kalokohan sa loob ng House of Representatives. Kaya, kinukumbinsi ko siya, magsalita ka na. Kaya mamaya, pag nakita ninyo, nakausap ninyo, sabihin niyo sa kanya, sabihin na niya kung anong nakita niya doon sa loob ng House of Representatives. Pwede din siya iuwi, ma'am, isang gabi lang. Tapos ibalik natin siya sa asawa niya, si Ma'am Rowena. Papasalamat din ako kay Dr. Lorraine Badoy. Nandito po siya. Isa sa mga pinakamatapang natin na kababayan na lumalaban sa Marcos administration at sa kakampi ng Marcos administration na Makabayan Bloc. Yes. Nandito din po sa ating stage si dating Congressman Jing Paras, na kaparte po ng PDP na partido. Maraming salamat sa aking mga kasamahan dito sa stage dahil nakapagbigay sila ng mensahe para sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa patuloy ninyo na pagtitiwala at suporta sa akin at sa aking mga kasamahan sa opisina ng Pangalawang Pangulo at sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa amin. Maraming salamat mga kababayan. Mahal ko kayo. Ma'am. Thank you. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Paulit-ulit po ang pagpapasalamat namin sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang susunod po na pagpapasalamat ay babalik na naman tayo sa inyo. Nabanggit kanina ang laki ng tulong ninyo sa bayan natin. Kaya masakit sa akin kapag tinatanong kung ano ba ang ginagawa ninyo sa abroad. Ang ginagawa namin sa abroad ay nakikinig sa mga OFW, sa mga overseas Filipinos. At nagpapasalamat sa kanila.
Dahil kung hindi dahil sa mga padala ninyo sa Pilipinas at sa inyong mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas, ay sigurado matagal na lumubog ang bayan natin. Kaya kailangan maintindihan yon ng Marcos administration na napakahalaga ng kontribusyon ng OFW sa ating bayan. Kaya kami din ay nagpapasalamat sa suporta ninyo sa inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay na nandoon sa Pilipinas. Pwede mo yan sabihin dito, ma'am, kasi hindi tayo hulihin. Ang susunod. Mamaya po, pag-uusapan natin kung ano yung nangyayari sa ating bayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niya po ang mga pagtitipon na ganito. Dahil kapag nagkakausap po kami, ay sinasabi po namin sa kanya. At yung kapatid ko po, si Veronica, araw-araw po yun may report. Sinusulat niya kung anong nangyayari, anong nasa balita, anong nangyayari sa pamilya, at pinapadala niya yon sa abogado. At yung abogado naman, ay pinapakita iyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag kami ay magkausap doon sa detention unit, sinasabi niya lagi, nagpapasalamat siya sa mga dasal ninyo. Dahil lumalakas ang loob niya, at paniwala niya maraming mga good news sa kanyang kaso at sa kanyang kalagayan dahil sa pagdarasal ng sobra, milyon-milyon nating kababayan. Pinapaabot niya ang pagpapasalamat niya sa inyong lahat. Kahit saan po ako pumupunta, noon ang unang tinatanong sa akin, kamusta na ba si dating Pangulong Duterte? Ang sunod na tinatanong sa akin, kailan ba uuwi ng Pilipinas si Pangulong Duterte? Kahapon po, tumawag siya sa akin. Tawag siya sa akin, sabi ko sa kanya, ang huling tawag, ang sabi ko, ang daming nangyari. Simula Monday hanggang Friday, ang huling tawag mo sa akin, noon pang nakaraang Friday. Sabi ko sa kanya, nakalimutan mo ata ako tawagan. Sabi niya, hindi man siya nagtampo, ma'am, kasi wala naman akong, hindi man siya nagtampo. Sabi niya,
hindi man nagagalit ang term na sinabi niya kahapon. Ang sabi niya is, dili siya nanluod, ma'am. Nangyayari sa atin sa Pilipinas, korupsyon. Parang, ayan, nabalaka. Yes. Nabalaka. Nag-aalala. Pasailoa. Uy, umuna-muna na bayanin na akong Tagalog sa tinuod lang. Uy, binuang ba? Kaya ba mo, hinay na kay ko may istorya, kay ginahuna-huna pa na ako. Unsa gani ning Tagalog, ani? Pangako. Saad? Pangako. Pangako. Dili, ma'am, ko pwede magbinisaya, ma'am, kay ang uban, dili makasabot. So, kinahanglan nyo mag-tinagalog. Pero muna-muna na gini. O sa to? Nabalaka, nag-alala. Nag-alala siya sa mga pangyayari sa Pilipinas sa korupsyon. Tapos, ikinento ko sa kanya, thank you, ikinento ko sa kanya, ay sorry, ito pala ang sasabihin ko kanina at nakalimutan ko, ito pala yung unang-unang sasabihin ko sa inyo. Kasi marami kanina ang lumalapit sa stage para magpa-picture. Meron po tayong oras mamaya para po sa kamustahan. So ayusin lang po natin yung linya natin mamaya para sa 1:1 na picture. Solo photo. Hey! Kaya wag po kayong mag-alala. Ako yung nag-aalala. Alam niyo bakit? Anong nangyari sa amin sa Kuwait? Ilan tayo dito ngayon? 1,000. O ganon yung sa Kuwait. 900. 900 yung sa Kuwait. Sa venue namin. Tapos, mahaba yung pila. Nagtataka ako, bakit parang hindi nababawasan ito? Hindi talaga siya nababawasan. Sige, okay lang. Wala namang akong gagawin. Wala naman akong gagawin pagkatapos ng event. So, okay lang, picturean tayo ng picturean. So, tataka na talaga ako. Hindi talaga siya nababawasan. Nandun lang lagi yung pila. Ganyan. Hindi na umabot dito yung dulo ng pila. Tapos napansin ko na, pag hindi nila gusto yung picture nila, pumipila sila ulit. Sabi ni Sir Berwin, magkulang tayo sa oras kapag isa-isahin natin yan sila. Sabi ko, Sir, unang-una, yung paulit-ulit, hilain yung palabas yan sa pila. Kasi kawawa yung mga nasa likod na sisingitan ng paulit-ulit ang na pumipila. Tapos sabi ko, yung may mga picture na dati, sino yun? Oy, kunwari, wala Yan. Sino ang may picture na? Yan. Huwag na kayong pumila. Ha? Para hindi tayo magkulang sa oras. Kasi 9:31, palayasin daw tayo dito. Bakit ganun dito sa Japan, no? Nakalagay doon sa tindahan, magbubukas daw siya ng 9:05 ng umaga, tapos magsasara siya ng 9:20 ng gabi. Kagabi, pag lakad kami papunta doon sa tindahan, 9:20, sinara niya yung... Sabi ko, grabe, may hangyo ning lugaran eh. 9:20 sa relo namin. Tumayo siya doon, mas sinara niya sa mukha namin yung... So yan, papalayasin daw tayo ng 9:31. So anong oras na?
8, 9. 8 pa lang. Kaya pa yan. Kaya yan. Yung organizer lang ang kabahan. Wala tayong kaba. Grabe. Tapos hindi ko maintindihan, bakit 9:05 yung opening, tapos 9:20 yung closing, bakit hindi 9 a.m. tapos 9 p.m.? Kasi meron talagang 05. Di ba sa atin, sa Pilipinas, wala na yung 05, 15, 30, wala na yan. 9, 10, 11, 12 lang yan. May usapan tayo 9, darating tayo 11. Di ba? Dito, may closing ng tindahan 9:20. Sa atin, 9 o'clock lang yan. Magsasara yan ng 10. Tapos, makikiusap ka pa, pwede. Buksan sa iyo ang tindahan. Kanang nahutdan mi og ice, pwede mo palit. Bubuksan yung tindahan para sa iyo. Bibigyan kang ice. Dito, sarahan ka sa muka mo. Grabe. Wala'y hangyo, diri? Wala'y inamiguhay, diri, ma'am? Wala! Oh. Bakit yun? Bakit ang tindahan niya magbukas ng 9:05 tapos magsara ng 9:20? So, maglinis ng 5 minutes. 9 to 9:05, linis yan. 9:20 to 10, linis yan. O diba, sa atin, kahit naglilinis na, bibili pa rin tayo. Sa kanila, hindi. Pag panahon na ng linis, hindi ka na pwede pumasok. Nasaan na ako sa aking speech, ma'am? Yeah, tumawag siya kahapon. Sabihan ko siya, kalimutan mo ata ako. Sang linggo na dumaan, hindi ka tumawag sa akin. Paano ako makapagbigay sa iyo ng update at chismis kung hindi ka tatawag sa akin? Tapos medyo, ano ang mood niya kahapon, hindi nga niya nagugustuhan yung balita na nangyayari sa Pilipinas. Hindi niya nagugustuhan yon. At tinatanong niya ako kung anong ginagawa, ganyan. Tapos nagtanong siya sa pamilya, kumusta ka na? Sabi ko, okay man lang ako pa, nandito ako sa Japan kasi meron kaming rally bukas, Sabado at sa Linggo. Okay lang ako. Tapos sabi niya, kumusta ang mama mo? Tapos sabi ko, okay. Diba? Kung kailan tumanda, sabi niya, kumusta ang mama mo? Sabi ko, okay man lang siya. Nandyan siya sa Hague. Kasi, schedule ng pagbisita niya sa iyo. So, mamaya hapon, magbisita na yon sa iyo. Sabi niya, ganun ba? O sige, babay na. Duda ko, maaga siya naligo. No? Kumain maaga, naligo ng maaga, excited. Imagine, sabi ko sa kanya, andyan man siya sa Hague. Sabi ko, siya man ang magbisita mamayang hapon. Sige, babay na. Mga tigulang, kiringking. Wala pa anuhan niyo ako ng oras ha, kasi sarahan tayo ng 9:31. Warningan niyo ako. Anong oras tayo magsimula sa picture taking? Ngayon na? Hindi pa ako tapos sa aking message. Ayun yung pag-usapan si BBM? Gusto! Ayaw na? So, mani sila. Uy, picture lang may gani ninyo diri.
Saman mo, uy, naatay trabaho ba? Ang trabaho nato, ayuso na nga to ang nasod. May trabaho tayo, ang trabaho natin, ayusin ang bayan natin, hindi... Bakit kayo papicture na kaagad? Sir, anong oras ang picture taking magsimula? Mahadlok yung ko. As in, kay nga no, nakitaan yun ako, gisaradaan yun ko gahapon lagi. Sa now. Anong oras ako magsimula sa picture taking ko? Anong oras magsimula ang picture taking? Ha? Ay, ngayon na? Ay, tinuod di ay. Sa oras naman di ay. Oh. What, 9:30? Hanggang 9:30 tayo? 8:15 Mamalhin ta dito sa gawas. Nga naman di ay. Ay, si Ma'am Risa, oh. Kita mo aning Ma'am Risa. Sige lang nagka-stroke. Masroke gani ni karon sala ni BBM. Samahan, ma'am. Pwede may sa gawas na lang mag-picture para... Madilim sa labas. Dili pwede sa gawas. Ang ngit-ngit. Anaan lang na itong flashlight. Flashlight. Pero pwede. Ingon ni Ma'am Risa, istoryahon daw si Katekisan. Kay mananghi daw kay Katekisan. Di ba, wala naman tayo programa. Picture na lang man. Oh, na. Di na nato ni sayangon sa paglalis kung unsang oras ta mag... Napasa. Dili na mo ganahan kay PRD? Oh, sige. Paspason lang nako, ha? Update sa iyahang kaso. Na yung mga gi-file ang abogado. Ang abogado nag-file na og jurisdiction, no? Nagaingon ang abogado, wala may jurisdiction. Kay nagsugod ang inyohang investigasyon, duha ng katuig ang nila... Ay, sorry. Tagalog di ay. Ang kanyang... ang kanyang abogado nag-file na ng petition for jurisdiction. Sinasabi ng kanyang abogado na wala na kayong jurisdiction sa kaso na ito. Dahil nagsimula ang investigasyon ninyo 2 taon na noong pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Yan ang sinasabi ng abogado niya. At maraming legal experts at meron siyang kinuhang legal expert din na nagsasabi na tama nga, hindi na kayo pwedeng mag-imbestiga dahil tapos na yung 1-year period na pwede kayong mag-imbestiga after withdrawal. Ay, hindi ko alam yan, ma'am. Hindi ko pa alam kung makakauwi siya, ma'am. Hindi ko lang masagot kung kailan. Oh my God. Bring him home alive! Pangalawa na final ng abogado ay yung interim release. Ang kailangan kasi sa interim release ay yung third country o yung bansa na tatanggap kay Pangulong Duterte. Japan! Okay.
Okay, sandali lang. Tatagal tayo sa sigawan ninyo, sandali lang. Ituloy ko muna aking update. So, kailangan ito ng third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita nyo sa ICC website, meron ng third country doon. Meron ng isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang bansa. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. So merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang. Dito ninyo siya dalhin. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Tapos, ayun. So yan ay pending. Nandoon na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Sabi ng prosecutor, yes sir. Sabi. Oo, yes sir, pero kailangan kasi tanggapin siya noong bansa. Hindi pwedeng, basta na lang siya papasok doon sa bansa na yon. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Kung nakikita nyo, kumontra sila sa interim release. Sabi nila, hindi pwede yan kasi ang dami niyang kaibigan sa buong mundo. Ang laki ng network ng supporters niya. Yan ang sinasabi ng prosecutor. Kaya hindi daw pwede. Pangalawa, yung pamilya niya, hindi nila tinatanggap yung pagkuha ng ICC o pag-detain ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi nilang sinasabi ay kinidnap siya. Yun naman ang katotohanan. Nakita niyo yun sa opening statement ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si E.S. Medialdea. Sa first hearing pa lang, sinabi na namin, kidnapping ang tawag sa batas, extraordinary rendition. Inuulit ko lang kung ano yung nasabi na. Kaya hindi pwede sabihin ng prosecutor na dahil kay Inday Sara ay hindi namin papalabasin ang kanyang ama. In fact, dapat nga nila yan ibigay si Pangulong Duterte sa akin. Kasi para mapanigurado ko na siya ay a-attend at mag-cooperate sa kaso. Dahil mahirap siyang i-engage kung siya ay nandoon sa loob. Bakit hindi pwede ibigay ang interim release? Tatlo yan. Unang-una, pwede siyang lumayas. Alam na natin na hindi siya lalayas. Kasi lagi niyan sinasabi, gusto ko umuwi ng Davao. Gusto ko mamatay sa Pilipinas. So ibig sabihin, alam natin kung saan siya hahanapin. Hindi yan pupunta ng Africa, ng Antarctica, ng West Philippine Sea. Pupunta yan ng Davao. Magpapalibing yan sa Davao. Pangalawa, sinasabi nila ay posibleng mag-threaten ng witnesses. Buhay na buhay si Trillanes, buhay na buhay si De Lima,
buhay lahat ng... Oy, ma'am! Buhay lahat ng buhaya. Sandali. Sinasabi ko sa inyo, hindi na bukas. Dahil bukas sa Davao City ay meron kaming lechon na buhaya. Promise. Kanina lang ay tumawag ang Crocodile Park. At sinabi nila sa akin, bibigyan namin ang prayer rally ng lechon na buhaya. Oh, hindi lang yan. Sabi ng kaibigan ko na merong bakery, sabi niya, Inday Sara, akong bahala sa cake mo na buhaya. Gaano kahaba yung cake? 3 meters? 4 meters. Buhaya. Pagpiestahan namin ang mga buhaya. Ano pa yun, ma'am? Saan na ako? Pwede siyang mag-threaten ng witnesses. At ang huli ay pwede siyang, nakalimutan ko na naman. Ano yung huli? Ha? Ipatuloy ang paggawa ng krimen kuno. Nakita naman natin na hindi na nag-oath, hindi na mayor ng Davao City si dating Pangulong Duterte. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, hindi ko magawa ang trabaho ko kung nandito ako. Hindi makatarungan para sa mga tiga-syudad ng Davao kung ang mayor nila ay nasa loob ng detention unit at may kaso na hinaharap sa ICC. So sabi niya, mamaya na lang yan kapag nasagot na at natapos na ang ICC ko na kaso. So yan yung mga tatlong bagay na pwede mong hindi ibigay ang interim release. Pero sa kaso ni dating Pangulong Duterte, wala ito lahat. Kaya nakikita ninyo, wala nang basihan sa batas ang oposisyon ng prosecution. Ang basihan niya, newspaper clippings, kung anong sinabi nito, anong sinabi niyan, ganun na lang ang basihan niya. Yan ang interim release. Ang huli ay nagsasabi ang abogado. Tingnan muna natin kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Meron kaming mga expert, ilabas natin ang expert, interviewin ninyo ang mga expert kung pwede pa bang mag-trial ang tao na ito. Yan ang tatlo na mga papel o dokumento na nasa loob ng ICC na hanggang ngayon hindi pa inaaksyonan. Na sinasabi natin, ibigay nyo yung interim release. Bakit? Wala kayong confirmation of charges, wala kayong trial date. Anong ginagawa ng tao na yan sa loob? 80 years old. Alam nyo ba, bago lang nagka-problema yung kapatid ko si Veronica. Kasi si Veronica yung nag-aalaga sa kanya. Ako yung nagpapagalit sa kanya. Pag mga chismis, ganyan, mga kung ano-anong pangpagalit, ako yun. Mga pangangailangan niya, gupit ng buhok, yung kanyang pagpapatina, paggupit ng kuko niya, yan kay Veronica lahat. Kain niya, damit niya, kapatid ko ang nagpapanigurado na maayos yan lahat. So ito lang, ang tagal niya naasikaso ang paggupit ng kuko. Kasi magpapaschedule si Veronica, darating ang maggupit ng kuko, pagdating doon ayaw niya magpaggupit ng kuko. Tapos malalaman ni Veronica dahil magrereklamo siya. Meron kasi siyang manicurista na simula 1990s hanggang ngayon, yun pa rin ang kanyang manicurista. So wala siyang tiwala sa iba.
Sinasabi niya kay Veronica, baka masugatan ako. Pag masugatan ako, sabi niya, hindi niya daw gusto yung masakit dito sa gilid ba? Ang groan. Pati doon sa paa. So nagpa-schedule ulit. Pagdating nung nail technician, ayaw na naman niya magpa-gupit. So, hindi ko na alam kung anong estado ng kuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napagod na ako sa pagbabasa doon sa group chat dahil pina-follow up ni Veronica ng pina-follow up ang kuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yan po. Yan po ang mga latest na updates sa kanyang kaso. Pagdating naman sa ating bayan, ay nakikita ninyo, di ba? Sumabog na ang 2025 budget. Yes. Kung maalala ninyo, July 2024 ako nag-resign. July 2024. Dahil yan din yung simula ng budget. Noong 2023, sinabi ko sa inyo, noong 2022, nagka-problema na kami sa DepEd budget. Dahil gusto nga nila kunin yung school building fund. Billion-billion kasi yan. Noong first year, hindi nila nakuha. Kasi nagawa namin ng paraan na sinabi namin, may department order kami. Kung noong pinapahirapan nila ang aming opisina kasi nag-fishing expedition sila ng ebidensya para may kaso kuno sila, kinulong-kulong nila yung mga kasama namin sa detention unit ng House of Representatives. Ngayon, anong nangyari kay Zaldico? Nandun sa Amerika, kumakain ng American burger. Sabi ko nga, nagawa nila na sumali sa kidnapping sa Turkey ng mga batang Pilipino. Nagawa nila na kidnapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila magawang kunin at kidnapin si Zaldico pabalik ng Pilipinas. Ano lang nagawa nila? I-cancel ang travel authority. Hanggang dun lang. Tama ba yun? Bilyon-bilyon ang kailangan ko sagutin, tapos ang gagawin mo lang, i-cancel ang travel authority. Di ba? Napakadali nun. I-cancel mo. Di aalis akong congressman. Nandito pa rin ako. Oo. Sabi niya kanina, ibalik ang pera ng PhilHealth. So ngayon, inaamin mo na kasi hindi lang yon. Ay, hindi ko alam kung nabanggit ni Attorney Vic Rodriguez. Kukunin daw nila sa savings. Paano ka nagkaroon ng savings na wala ka pang declaration ng savings? Eh wala ka nga, nagkulang ka nga eh, deficit ka nga eh. Paano ka nagkaroon ng savings? Non-stop ang pambubudol at sobrang kapal ng muka na parang hindi na nahihiya na binubudol yung mga Pilipino. Pahiram ako ng cellphone ko. Ma'am. Yes, ma'am. Sa totoo lang, ma'am. Thank you, sir. Ay, sir. Gamitin ko lang yan para hindi mahulog ang cellphone ko. Yes, ma'am. Pero sabi ng anak ko, ma'am, this is so, mommy levels. Mga bata, ayaw nila ng ganito, no? Ayaw nila. Pinipilit ko. Lagyan mo yan ng tali ang cellphone mo
Kasi ilang beses na yan nahulog. Tapos isang beses nahulog. Sinabi ko sa'yo, di ba? Lagyan mo ng tali ang cellphone mo. Tapos sabi sa akin, mga nanay lang ang naglalagay ng tali sa cellphone nila. Totoo ba ito, Mom? Bakit? Buwan yung mga bataan ni. May ganito, di ba? Kasi pagkatapos mo, ganyan ka lang, di ba? Tapos pagkatapos mo ng ganyan. Tapos, di ba sa kanila, hindi. Kahit nahirapan na sila dun sa malaki nila. Mas malaki pa yung kanila, di ba? Ganyan. Hirap na sila, ganyan. Dala-dala yung mga kape nila. Kape. Yung kape nila, yung cellphone nila. Ano pa yung dala-dala nila, ma'am? Yung electric pan nila, kape, yan, lahat. Lagyan mo ng tali para maluwang. Diba? Hindi talaga. Kasi nanay lang daw ang naglalagay ng tali sa cellphone. Ay, hindi na ako kilala ng aking cellphone. Oy! Di ba, bago lang nag-birthday si BBM? Nag-party-party. Dili, ma'am, kay una mo kugunta ko yung regalo sa iya, ha? Yung pagkahuman, wala na human. Wala na human akong regalo. Kani. Yes. Sinulat ko ito ng mga 2.5 weeks. Hindi siya umabot sa birthday. Kasi sinulat ko pa siya na ulit-ulit pa hanggang nabuo siya ng maayos. Sa dilim, tayo isinilang. Sa hirap, tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan nilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Mga bulok na pangako, palasyong pinatong sa ating buto. Krimeng itinago sa kasinungalingan. Kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Sa dilim tayo isinilang. Sa hirap tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan, dilunod sa parusa.
Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, durugin na mga bulok na pangako, palasyong ipinatong sa ating buto. Krimen itinago sa kasinungalingan, kalayaan natin pinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, durugin na. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban na mga sakim, durugin na. Taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman. Taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman. Taas noo, humahakbang, huwag yumuko kailanman. Durugin na!